Ano to? Atakin to? Uy, pamano! Hindi, may maso dyan, may maso dyan. Babak nyo ko dito! Matataga na ka dyan. Yung ano ha? Sabo. Kawin, yung ulo.
Sana pare, baka may wire ha. Ano ba? Kailan ka built-in yan? Masama yung gate, pre. Wala ka ate, yung kate lang yung mamotor. Mamotor. Ito motor lang. May Gonzales. Between the bento. Chairman, okay. Yung brief ko dun ba?
Boss, ano na. Ano pa? Ito, tumangkad din. Tinawagan ko na kahapon. Ito rin, no? Chairman po siya. Ito na lahat. Ano na milyon? Oops! Oo, kanina yan. Daming bayaran ngayong graduating na ako. Sabi niyo na! Makikiramo na yung truck ko.
Pare, ano nyo na ito? Ay! Picture ah. Larang gulong yan eh. Wala may gulong dyan. Ay, nandiyan sa ano? Truck! Eh, kapag walang tao, di tayo makarin. Truck! Pag-iba mo na lang yan. Pasok natin. Yeah.
Sabi ko, Bex. Ito kumapit eh. Yan, hindi ka pataas pre. Yan, banat. Okay. 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 Kawawi. Okay. Drama. Tabi dyan. Taas. Sige, malapit. Makapagsa ka na. Ano, Hammer Boy dito. Hammer Boy, yan yung hawa. Baka may live wire, ha? Baka may live wire, wala pa tayong paglalagay niyan. Kulang yung ano eh, oh, puno na lahat. Guys, kailangan niya. Guys, baka may live wire. Ingat kayo, baka may wire, ha? Lahat naka-design lahat ng ganyan. Mayroong ganyan dyan, ha? Kado lang yung wire. Para saan yan noon? Kaya yan. Tindahan lahat yan hanggang doon. Kasi parang kalatapan ko dito eh. Noon o ngayon? Nakapagsa ka na. Pre, tabi dyan, pre. Ang pala ito sa taas. Nakapasok lang yan, oh. Hop. Hop. Bandawin. Hop. Ano lang. Mamamafsak sa yun. Hindi yung mga tigtigan pa, pre.
Brace muna. Paluwi mo yan. Ate! Ate! Agis! Ate! Bato! Hindi ka vlogger, libre ka lang eh. Ay, hindi ka pala vlogger. Masyado matibay pagkagawa ng tindahan. Tayo mo, tayo mo na lang. Pinataan mo. Bugo mo lang. Bakit? Dito kayo? Saan? Expect namin. Dito walang ano dyan. Wire ha, wire. Bago kuryente ha, pare. PLDT. Masulatan kayo, bago kuryente. Bago, atake mo na boy. Hero neck, sakyan dyan. Pasuwamin, hindi mo. Sabi ko, dyan babagsak eh. Naiwan pa boy oh. Sayang boy oh. Kaya bagsak. Yan ang palo yan oh. Ito yung namasok ay. Wala yung namin pagtulak ko. Chairman! Chairman Bakal! Yan ang bakal! Yan, palo yung bagsak. JJ! Ito, ano lang po, gumano lang. Magandang hapon po sa inyo lahat. Inaanyayahan po namin lahat ng vendor punta pa kayo sa tent para po magkaroon ng meeting. Tapos, dito. Tara, bento ka. Bento ka lang.
Ito na, ay, wag masyado ah. Baka sa. Kasama yung mga ganyan. Kain mo na lang yung pin. Hindi, baka yung kuryente ah, baka paghila mo kasama. Yun, pagkarato lang pala. Yan. Bungla nga, bungla, wag niya rin sa kayo. Okay na. Makita lang bumagsak. Ito. Wag niya lang persahin. Ito, usap na ito rito, pare. Wag na natin yan, wag na natin persahin yan. Gigibay na lang yan. Gigibay nila. Ayaw! Tomato! Basta kung gano'n tira yung dinding pare ha. Gilid mo na para gilid lang, gilid lang, gilid. Masakaw. Ino sa video. Yeah, bali. Basta kasi sila. Gilid nila ka. Yes, magkailangan ko yan. Nakasal si Phil. Wala pare. Wag pare, wag niyo atakin. Sasama yun. Huwag mo lang pare. Hindi nakatakin na ano pare. Lalaki gasos natin. Yan, sira. Okay na yan. Tapos yan. Sasalita na si Director. Yun na yun, may nakaakibat na obligasyon. So, sino sa inyo dito ang mga may permit na? Kita nyo? 100% wala kayong permit. Which is, nasa illegal po kayo. Diba? Ang unang-una ho, may karapatan na magbayad kayo ng buwis ay sa siyudad ng Maynila. Anyway, nandito po kami para... Sino yung mga taga-recto? Recto kagabi. O ilan lang kayo dito. Ito, almost mga taga-Sibilia. Okay. So, ito Sibilia na to, medyo si Mami Vicena. Wala po na. Wala. Nasa bahay. Well, yung anak nun, ano ba yun kabatch ko. Tsaka sino dito yung tropa ni Boss Rabi?
Boss Rabi Oka, sino mga barkada niya rito? Sino? Asan? Ano pangalan? Si Ray, yung medyo kalbo na ano. Tama-tama, binili nga siya ni Boss Rab. Siya raw ako nahin ko. Kita nyo, dapa na yung ano yan. Anyway, nagbibiro lang po ako kasi kaya kami nandito para i-organize kayo, ayusin. I-ayos namin kayo sa tulong ng mga punong barangay. Andiyan dyan po si Chairman Malit at saka si Chairman Vicena. Wala pa si Chairman Recto eh. Diba? Si Chairman Recto ng Recto. Diba? Lalo na yung Recto na yan eh. Ano yan? Non-negotiable area. So, we will try to fix na maisabay natin siya dun sa vending area ng panggabi. Diba? Meron naman tayong pinapayagan ang ating alkalde, ang ating mahal na mayor, na yung mga ganong sitwasyon pinagbibigyan niya yun. Pero anyway, regarding din po dito sa Sevilla, bago ako pumunta ngayong oras na to, ang dami nagpo-post at nag-ano sa akin, ay, ganda na Sevilla, sana ma-maintain natin yung ganito, wala ng vendor. So, alam niyo naman yung mga panahon ngayon, mami, relax ka lang. Huwag ka magpa-apekto. Dahil nandito tayo bilang direktor ng hawkers. Ano po ba ang hawkers? Di po ba sa mga manininda? Di ba? Sa mga vendor, sa kalsada. Yung mga ambulant dyan na medyo yun ang malaging cost na minsan napapahamak ang mga natin, ang mga legit na napapayagan natin sa mga dinedesignate ng ating gobyerno para sa vending area. O sino yung may aming pwesto sa MND Santos dito? Sige, pabayaan muna natin sila. Magsiupo kayo. Buhay pa ba? Ayan nyo na. May agaw eksena. Kaya po muna tayo. Diba? Mag-focus muna tayo dito sa programa natin. So, ito si Bilya na to, nung araw, kasama kong tiyahin ko, sino yung mga may edad na dito, mami? Alam mo ba yung mga may manguhula dyan? Nung araw, diba? Sinasama pa ako, bata pa ako sinasama ako ng tiyahin ko dyan, sa mga iskinita dyan sa Sevilla na yan. So, anyway, ito livelihood, lalo na. Yung mga taga-MD Santos, sinong pamilyar sa MD Santos? Pamilyar. Sa Pigueras, ngayon Carmen Planas. Punta ka doon. Pwede na mag-basketball, pwede na tayo magpaliga. Bakit? Yun nagalit si Mayor. Almost half month ng clearing yan. Alahating buwan ng clearing yan. Bakit? Kasi hindi sila marunong sumunod sa gobyerno. Ang gusto ng vendor, yun sila masusunod. Pag ang lugar na yan, naiian na nila, kanila na yan. Diba? Meron pa mga malagpapaupa ng mga pwesto-pwesto dyan. Meron pa mga nagsasanla ng mga pwesto-pwesto dyan. Diba? So, pagdating naman sa vending, kung baga sa, naging buhay ko rin ho yan. Diyan ako nagsimula sa vendor. Ayan, mga nakakaalam, mga punong barangay na nandito sa tabi natin. Na naging buhay ko rin yan. So, yun lang, medyo nag-upgrade tayo na kung kinita natin, nakabili tayo ng mga pwesto-pwesto sa mga establishment dyan na ang vendor, hindi na mahabang buhay na vendor ka, di ba? Yung vendor ka, mas maayos pa yan kaysa sa mamasukan ka sa mamasukan ka bilang empleyado di ba? So, yun lang nga, anti-is natin yan, araw, ulan, bagyo, nandito tayo sa lansangan,
Para sa ba natin kinukuha yan? Ay, yung mga kabuhayan na pinagkakaloob sa ating ng syudad. Diyan natin kinukuha yung pambayad natin sa bahay. Pambayad natin ng tubig, kuryente, wifi, diba? Kung ano-ano man gastusin na diyan natin kinukuha. So, sino una-una pong magmamalasakit dun sa mga bagay na napapakinabangan namin, napapakinabangan nyo? Hindi po kami. Kayo po yun. So, ano ba ang mandato ng ating mahal na mayor pagdating sa vending? Number 1, kalinisan. Yung kalinisan, may obligasyon din po tayo mag-illegal. Okay, kung gusto nyo mag-illegal, gusto nyo dito po kami para tulungan namin kayo. Diba? Then, nandiyan dyan po ang mga punong barangay para i-facilitate kung ano po ang proseso na dapat yung gawin para kayo ay maging legit na vendor. Diba? Ilang taon na kayo vendor, tita mami? 63 years na po. Hindi pa ako pinanganganak noon 63 years. Saan po Kita mo, 63 years ka. Meron ka na bang permit? Wala pa po. Kasi po nung kami ang mahawak dito, matagal na rin po namin ninais magkaroon ng permit. Okay. Kay Mayor Lopez pa, Mayor Kenza, hindi po kami pinagpahintutan. Kasi po, doon daw po pinagtitindahan namin, illegal. Kaya hindi daw po kami pwede babaan ng permit. Ngayon lang po nangyari, Mayor. Kaya nagpapasalamat pa rin po kami. At pagkakaroon kami ng permit, nagiging legal na kami paayos sa aming pagtitinda. Palapakan natin si mami. Nakakaintindi siya. Ilan ang ka mami ngayon? Malakas pa, 74. Yung ibang 74, stroke na eh. Di ba? Mag-retire ka na kaya? Ha? Ayoko po. Anyway, so baka meron yung gusto magtanong. Habang nandirito po tayo sa pagkakataon na to, ano po yung mga haka-haka natin sa isipan natin. Ito po yung moment na pwede ka, ikaw parang gusto mo magtanong Meron yung ba gusto magtanong? Sige po, taas lang po yung mga kamay niyo. Sige po sa Tirosi. Okay. Sa pagdating po sa proseso nyo, kung ano yung nandiyan dyan na po, hindi na natin nagalawin. Ngayon, ang mangyayari kasi pag-aaway-awayan niya yan eh. Alam niyo naman ang vendor eh. Alam mo, huwag kang mag-guhit sa divisorya ng ganitong guhit eh. Diba? Dapat ang guhit mo ganyan. Kasi mag-uusugan yun. Diba? Ang vendor, usog dito, usog doon. So ngayon, isa sa requirement nyo is kumuha kayo ng barangay certification sa mga punong barangay na sinisertipikahan nila kayo na kayo ay talagang diyan kayo nakapwesto at kayo, halimbawa, residente, number 1. You must be a resident of lungsod ng Maynila. Yun po ang isa sa mga requirement natin. So, ano pa po gusto yung tanongin? O baka gusto nyo lang kumanta? Okay, sa'yo daw. Music please. Music. Anyway, sino pa po gusto magtanong? Sige, huwag mo kayong mahiya. Ito na po yung pagkakataon. Ito na po yung pagkakataon. Actually po, isa po si Bella dito sa Sibulia. Tatanungin ko lang po kung paano yung proseso yung nangyayari sa naging pwesto namin na pina. Back to you, tita. Ayan din yung tinanong niya di ba? Anyway, magtita. Hindi po, mag-ina po kami. Magtitinda kayo. Magtitinda na po talaga. Magtitinda na kayo. Okay. So, anong... So, ayaw mo.
Ano yung tinatanong mo? Kung ano po yung magiging processing po ng pwesto namin sa pagtitinda. Kasi po, yung pwesto po namin is nasa ganito na po kami. Wala po kami sa Pero meron tao sa bangketa mo. meron pong ano. Ibig sabihin, sniper ka. Bakit ganun rin? Di ba? Sniper ka eh. Di ba? Kabuti hindi kayo naaway mo nga sa likod mo. Hindi naman po siya tinda. Nasa likod ko po. O, ito pa. Ako po, meron pong tricycle sa likod po namin. Ganun mo may pag-iinalalang. Hindi po, meron pong tricycle sa likod namin. Hindi po siya tindahan. Tricycle lang po. Rolling store. Tricycle. Rolling store. Actually, binigyan lang namin sila ng pagkakataon para makapaghanap buhay. Kahit na lingid sa kalaman ng may-ari ng bangketa, dahil sa gusto nilang maghanap buhay, kami naman bilang barangay staff, binigyan namin sila ng pwesto. Kahit na sagabal sila doon sa may likod. So, nasa labas sila ng sidewalk. Doon po sila sa mismong kalye. Okay, ibig sabihin gamit niya yung gutter. Diba? Gamit niya yung gutter. Yan naman yung sitwasyon na yan eh. Depende sa ano eh. Katulad yan, sila chairman, diba? Sila pamilyar dito sa mga lugar na kanila nasasakupan. So, position na nila yan, lalo na yung vending time naman ito. Hindi, 24 oras ka ba nagtitinda? Okay, tuwing gabi lang o tuwing hapon, diba? Usually sa ganitong ano, sa nung kampanya, ikot naman kami na ikot dito, may ikot na namin to eh. So, nakikita naman namin, basta passable siya, mga chairman, passable siya, nadadaanan siya ng ano, ng truck ng bumbero na pwede makadaan dito in case of emergency kasi tayo po sisisihin yung mga vendor na yan, yung mga ano na yan, yung mga abusado, yung mga ganito, ganyan, diba? Anyway, so na-address ko ba yung ano mo? Na-address ko ba yung katanungan mo? Ate, naiintindihan mo? Naiintindihan ko. Ngayon, si chairman na bahala sa'yo. Ha? Basta huwag ka nakakaabala. Diba? Baka naman nandiyan dyan kayo, sinusubo sa gitna ng ano. Ha? Maintain lang po ako dun sa ano. Sigurado ka, ha? Sige. Huwag na, ipipitisyon ka nito mga to. Dahil pati sila mapapahamak. Oo, totoo yun. At saka sabi ko nga sa inyo, ate, di ba? Yung experience ako sa vendor, pag sinabi niya maliit lang, kinakabahan ako doon. Ibig sabihin, professional na yun. Di ba? Ang vendor, sabi ko sa inyo, may naging buhay ko rin yan. Di ba? So, sino pa po gusto magtanong? O sige, yan, nagkakasarapan na tayo, ha? Sige. Tanong ko lang po, kasi yung bahay ko po, ito na bahay ko yan. Tapos meron pong 1 meter, at saka 1 meter mula sa kali. Okay. Yung unang ano po, yung unang bangketa, nandun po yung tubigan. Kasi na kanina, patanggalin daw po nila. Okay. Kaso sabi ko, Nasaan yung tubigan mo? Nasa bangketa? andun po, ito po yung bangketa. Nasaan po? Ay, pare, oh. Hey, may peso. Bakit pa rin, pare? Oo, bangketa pa rin Ayun yun. nga po, paano yung proseso ko doon? Pag-vendor din po ba ako? O paano? Actually, may permit ka ba nung in-occupy mo yun? O yung nagpagawa ka no? Mga din po alam, kaya tinatanong ko. Oo, medyo ano yan, nakalawit eh. Nakalawit ka. Di ba? Nakalawit ka sa bangketa. Yung pong bahay ko, di ba pabias ko? Hindi, mamaya, papatulang kita, pupuntahan natin, ha? Para, ano, matingnan ko, ma-assess natin kung ano yung solusyon na pwede natin gawin at saka kung ano yung compliance na dapat mong gawin. Ha? Okay? Sino ba yung magtatanong? O, total. Gandang hapon po. Kasi po dito sa Sevilla, sa bangketa po, merong mga tindahan na may malalaki, may maliliit. Paano po ang magiging sukatan po? Sa katulad nga ng ano ko, kung i-implement ko yung 1 by 1, pare, baka wala matira sa inyo. At Kung ano yung pag-aaway-awayan. nakasanayan yun, yun. Kung ano yung inabutan natin, yun na kayo.
Yun na kayo. Kasi magkakagulo lang kayo. Diba? Magkakagulo lang kayo. Okay, Tinatol. O, sino pa mo gusto magtanong? Sige, ma'am. Ano lang po yung sa amin, sir? Ganito lang po yung sa amin. So yung inupahan lang po namin is bahay po. Kasi yung bahay, sarado po. Medyo may problema po yung sa bahay. Paano po kami magkakaroon ng permit kung hindi po namin sigurado kung mag-stay po kami sa pinagdaanan namin? Pinaglalagyan. Hindi ka sigurado kung mag-i-stay ka doon. Opo, kasi po nga may... O di huwag ka na mag-i-stay, papalitan ka na namin. Diba? Hindi, kasi pwede po magkakaroon. Interesado ka ba o hindi? Okay naman po sa amin. Kaya lang po kasi yung bahay po yung pinaglalagyan, eh may problema po, may kaso. Okay, katulad ng sinabi ko, lahat kayo dadaan kayo sa proseso. Ano ba ang proseso? Dadaan kayo sa punong barangay niyo. Kung bibigyan niya kayo ng clearance para kayo ay magkaroon kayo ng permit. Kung sa tingin niya, malalagay siya sa alanganin, diba? Hindi niya kayo i-issue ng permit. Dito kayong dalawa. Diba? Okay? Naiintindihan mo? O, sino pa? Okay, ikaw ate. Paano po yung nangungupahan po sa bangketa tapos binabayaran po? Nangungupahan sa bangketa. Opo, may bayad po yung bangketa. Okay, actually, alam mo, sasagutin ko yan sa iyo, hindi on public. Ha? Tumabi ka rito, papaliwanag ko sa iyo yan. Di ba? Okay? So, sino pa po gusto magtanong? Okay. Kasi yung pwesto ko, may bagong tayong poste, bagong usok siya. Yung poste, umusok? Bagong tayong po, ako po ang usok. Akala ko umusok yung poste. Paano po sir, magana yung pwesto ko dahil na ano-ano ko sa bagong poste. Ano lang yan? Ano, patanggal natin yung poste? Ako po gagawa niya. Kung ano po yung narapang. Kanino barangay ka? Sino chairman mo? Chairman eh. O sige, mamaya bunutin niyo yung poste, ganyan yung chairman, ha? Last po, Ha? Bubunutin niyo mamaya yan. kung ano yung So, diskarte na ni chairman. Diskarte. salamat po sir. Diba? O, sino pa gusto magtanong? Sige po, pagkakataon nyo na po. Taas lang po. Baka mamaya pag-alis ng director saka kayong magtanong. Pagkakataon nyo na po to. Kasi may date pa akong dalawa. May ka-date ako si, asan na yun? Ka-date ko. Tsaka si mami, may tubigan. Sir, magandang hapon po. Sir, paano po yung pwesto namin po? Ito po kasi yung ginagawa. Bangketa na po yan, sir. Ang pader niya, bangketa na. Paano po kami, sir, makapwesto? Tabi ka na lang ulit. Tatlo na kayo. Papatulan ko kayo. Mag-o-ocular tayo. Mag-o-ocular Sasama ka na tayo. dyan, sasama. Bibigyan ko kayo ng oras. Bigyan natin kay Ate Bebe. Tare. Sir, ang tanong po, katulad niyang aming bangketa po, as is na yung kung ano yung iniwanan namin yung baril. Pero, paano po ang magiging bubong namin? Kasi wala na sa shed, totally iba eh. Ano po ang pwede namin gamitin? Sa tingin ko, pwede kayo dyan mag-lona-lona o payong-payong lang muna kayo dyan. Lona-lona, payong-payong lang muna kayo dyan. Okay? Wala na? O kasi, pagtapos natin dito, ibibigay ko na yung proseso sa mga 20 barangay na nakakasakop po sa inyo. At nandiyan dyan po si Nico. Si Nico ang nagre-represent po dito regarding po sa processing ng permit at saka pagpoproseso. Siya po, collector natin dito sa lugar nyo. Okay? So, sino pa po? Sino pa po? Sige. At meron pa pong pupuntahan na mahalagang at importante
ating si Director. O, tanong na. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir, yung po kasi ang pwesto namin sa dulo. So, puro mga senior na po kami, mga nakahilera doon. Pwede po ba kami lang maglagay ng parang namin para sa pasilyo? Habong. Opo. Diba? Maglalagay ka habong. Ha? Opo. Senior na kayo. Opo. Kung mag-retire ka na. Huwag pa mag-sir. Walang pang-maintenance. Mag-abroad ka na, mukhang nakakaluwag ka. Tingnan mo na yung alahas mo. So, anyway, sino pa po? Pag wala na. O, wala na po ba? Wala na po katanungan? O, sige na po. Last na to ha. Dalawa pa. Last na po to ha. Kasi marami pa pong dadaanan si Director. Magandang hapon po. Gusto lang po namin malaman kung kailan po ulit kami po pwede bumalik na Okay. Hindi pa nga kayo ng proseso, balik na agad. Diba? Ano na yan? Yung mga ano ng vendor, sabi ko nga ano yan? Nakain ko na yan, di ba? Nakain ko na yan. Pero anyway, we guarantee you na mapunta kayo sa legal, di ba? Then, daan tayo sa kung ano yung proseso na dapat i-apply ng mga punong barangay at saka mga hawkers department. Pagka natapos po natin yun, dahil may mga tao kung mag-ookulat dito at mag-iikot-ikot dito. So, sana hopefully na makiisa kayo sa Make Manila Great Again ng ating gobyerno. Katulad nga ng sabi ni Tita, 63 years na siya sa pagtitinda. Hindi niya ata kilala yung permit. Diba? Hindi niya kilala yung kung saan napupunta yung mga naliligaw dito sa lugar na kung saan po napupunta yun. Dahil lahat yan may resibo po yan. So, sino ang mga may page na nakakakita ng page ng Hawkers Department? Sino ho? Yung mga millennial, mga ano dyan. Ito, ayan sila ikaw nakikita mo update ka sa page ng Hawkers, di ba? Siguro nakita mo naman kung yung we are awarded by the City of Manila, di ba? Dahil yung remittance ng syudad na para sa syudad na nanggagaling po sa mga manininda nakakaakyat po sa lungsod. O ba? Nakakaakyat sa lungsod. So yung ambat nyo po, kayo po, once a year, regulatory fee na babayaran nyo para sa lungsod. Wala pang 100 piso, isang araw. Diba? Yun ang tama. Yun po ang tama. So, sana, makiisa po tayo para po, hindi po para sa sarili namin, hindi po para sa mga punong barangay, hindi po para dito sa mga taong kasamahan ko sa departamento. Sana po makiisa tayo para sa lungsod. Di po ba nakikita niyo naman kung gaano ka determinado ang ating punong lungsod. Diba? Yung gabi ginagawa ng araw, yung araw ginagawa ng ewan ba kung natutulog pa si York. Diba? So, supportahan po natin lalo na sa inyong mga manininda. Sana po makiisa po tayo. Hindi daw magre-reklamo sa akin si Chairman, tatawa para tanggalin mo yung mga paninda niya dahil hindi mo kayo nakikiisa. So, sa araw po ito, mga batang sibilya, punong barangay, Chairman Malen, Chairman Vicena, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob nyo. Hihilig ka ba? Pa-close na ako. Direkte. Si Rosie, mamaya na. Medyo magandang katanungan to Direk, pagbigyan na lang natin. Maganda nga po ba, Director? Tanong ko lang po kung ano magiging base ng pabayad namin po sa City Hall. Kung may daily, may monthly, o may yearly pa. So, ang babayaran mo is regulatory permit once a year lang.
makakasingit ng ibang vendor dahil dito po kayong vendor na tiga rito. Oh, wala pong ibang vendor na makakasingit. Kundi kayo rin po. Aayusin lang, ililegalize lang lahat. Okay po ba? Nagkakaintindihan na? Oh, palakpakan nyo naman si Director Rafi. Ginawang legal yung palengke natin. Oh, Direk, eto na si Chairman. Maiksi lang po, Direk. Siguro papaano lang po sa vendor sa 274 kasi nakakatuwa yung hindi ko alam kung paano yung positive. Well, anyway, it's a fee para po mabigyan po tayo ng pagkakataon din sa permit na i-require po sa atin. Para naman po sa aming barangay, masaya po tayo pero please do not abuse yung binigay po sa ating pagkakataon dahil merong mga vendor na salbahe po. Okay, may mga salbahe at umaaway sa barangay. Again, we're doing this for the orderliness ng community po natin and not only us, pati po ng mga pumupunta po sa atin. Yun lang naman po yung pakiusap. Umayos po tayo. Yun po. Maraming salamat po. Chairman, kung babasahin mo yung permit na nasa likod yun, Pwede silang i-revoke. Ano doon, may ordinansa doon na nakasaad na yung permit na pinagkakaloob sa inyo is revocable. Nare-revoke Diba? Pwede bawiin sa inyo ng gobyerno yan anytime kung hindi kayo susunod doon sa mga alituntunin regarding sa pagtitinda. Mababasa naman nila yun doon sa form, naka-attach doon na anytime, halimbawa, si ate, makulit, halimbawa lang, parang gusto mo lang gampanan na makulit ka eh. Di ba? Binigyan mo siya ng binigyan natin siya ng sanction na lumalampas siya. Tapos, iniiwan niyo yung madumi yung kanyang bigyan mo siya ng first offense, second offense, at third offense, re-revoke na natin ang permit niya. Di ba? Kasi, ang gusto niya, hindi siya masunod. So, maghanap ka ng gusto mo masunod, doon ka sa loob ng pamamahay mo magtinda. Ikaw ang masusunod. Hindi na.